Katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga'y pagkagising, sa umaga'y pagkagising, ngalan mo'y purihin. Puso ko'y laging mayroon para sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Kaya ko magsasawang purihin ka. Yes, Lord. Hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, di ako magsasawa, di ako magsasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka. Bisa pa kami lumalapit, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, God. Sa biyaya mo lamang kami, Panginoon, nakakalapit, Panginoon. Sa biyaya mo lamang kami, Panginoon, na nakakatawag sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Kaya, Lord, salamat po, God, sa umagang ito, Diyos. Pag-ingat niyo sa amin, Lord God. At patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa umagang ito, Lord, nagpapakumbaba, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong guidance mo sa amin, Lord God. Sa buong magdamag, Panginoon, buong isang linggo, Diyos. Napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Kaya, Lord God, sa umagang ito, Lord, patawarin mo kami, ano man ay magkukulang. Patuloy mo kaming tatagin, linisin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Hallelujah, Lord God. Kaya salamat sa umagang ito, Diyos, na patuloy kami makakalapit, Panginoon, God, sa umagang ito, sa iyong presensya, Panginoon. At patuloy mo sa amin iparana sa iyong presensya sa umagang ito, God. Sapagkat wala kaming magagawa, iwalay kami sa iyo, Panginoon. O rabasi kaya raham. Yes, Lord, sa umagang ito, we acknowledge your presence, Lord God. Patuloy namin maranasan ang iyong presensya, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, Lord. Sapagkat itong araw mo, Panginoon, pagsambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Kaya bawat sa amin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Panginoon, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, sa bulwagang ito, sa pangalan ni Jesus, any kind of spirit of evil right now, wala kang karapatan, gulo, anumang espiritu, spirit of poverty, spirit of anger, jealous, in the name of Jesus, wala kang karapatan sa umagang ito. Wasak sa gawain ng Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kami na mga kalapit, magpupuri sa umagang ito, Lord God. Salamat po, Diyos, sa araw na ibinigay niyo sa amin, Lord God. Puri ka namin, kapasalamatan sa umagang ito, God. We give you glory and honor, Father God. Sa pangalan ng Kristo Jesus, namin tagapagligtas.
ligtas. In the name of Jesus we pray. Amen. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Sa mga oras na aking pagdarasal, para bang usang ingal at nauuhaw, sa umaagos na batis na iyong pagmamahal, ako'y dako sa piling mo, pagsama mo'y angat, Panginoon Jesus. Walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, nais ko ang manan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, O Diyos. Sa iyong Diyos ako mananalig, mga pangako mo'y laging maasahan, di malilibot ang pag-aasahan, kabutihan mong hatid, awitan ka, pupurihin ka, magpakailanman, Panginoon Jesus. Walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko ang manan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, O Diyos. Panginoon, nais ko ang walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko ang manan sa presensya mo, ako'y lingapin 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 mo, O Diyos. Panginoon, kay buti mo sa akin, pag-ibig mo'y walang kasing tamis. Nais ko sa tuwing magkasing ka, sa bawat sandali, ikaw ay masamba, tunay nga sa'yo ako'y nararapat, patuloy na lalapit at luluhod. Wala kang katulad, wala kang kapalit,
pag-asa ko ay ikaw. Sa bawat umaga, sa pagsikat ng araw, pagmamahal mo ay natatanaw. Panginoon, pag-ibig mo'y walang hanggan. Biyayang pangako mo'y natagpuan. Nais ko sa tuwing magkasama ka sa bawat oras. Sa bawat oras, ikaw ay madakila, tunay na sa'yo ako'y nararapat, patuloy na lalapit at lulubog. Wala kang katulad, wala kang kapares, ligaya at pag-asa ko ay ikaw. Sa bawat umaga, sa pagsikat ng araw, pagmamahal mo ay nagdadala. Sa bawat katulad, wala kang katulad, wala kang kapares, ligaya at pag-asa ko ay ikaw. Sa bawat umaga, sa pagsikat ng araw, pagmamahal mo ay natatanaw. Pagmamahal mo ay natatanaw. Pagmamahal mo ay natatanaw. Ulit ka namin sa sambahay. Purihin, Lord God. Hallelujah. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasa na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y kataguin. Lumalapit kami, Panginoon. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y kataguin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may pinagkulang. Ako'y namamangha sa iyong kadakilaan. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man.
pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa iyong kadakilaan. Tatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanmay di nagkulang. Ako'y namamangha sa iyong kadakilaan. Tatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Tatanghal kita. Yes, Lord, hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Itataas ka namin, Lord God. Itatanghal ka namin. Itataas ka namin, Lord Diyos. Hallelujah. We glorify your Hallelujah, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ikaw ang aming nasamba. Ikaw ang napapurihan, Panginoon, sa pagkariya na aming mga buhay, Panginoon. Lord, walang dahilan, Panginoon, para hindi kami magpuri. Walang dahilan, Panginoon, hindi kami sasamba sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang nararapat. Ikaw lang, Panginoon, dapat bigyan ng parangal, papuri, Panginoon. Dakilain, Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito, Diyos. Purihin ka, Lord God, sa umagang ito, Lord. Sa pangalan ni Jesus, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, Panginoon, sa umagang ito. Give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sarap magpuri, di ba? Sa panahon ng katahimikan. Amen. Diba? Ayun, Yung mga nagkukot nabubulabog yung mga ng espiritu. mga spirito. Japanese skin. Hindi na kumaroon. Nakuhanda. Ito Napipil nyo ba na minsan pag nagpupuri tayo, parang pinipigilan tayo, di ba? Yung mga espiritu na nasa paligid lang natin, hindi natin sila nakikita. No? Hindi sila natin nakikita. Minsan, yung mga spirit na yon hindi lang nasa paligid. Ang dami. Kundi, Maramdaman nandoon mismo sa loob ng ating tawan. katawan na namamahay, di ba? Kasi At parang wala kang gana, wala pipigilan. kasi inaalipin niya tayo. Tulad kagabi, ang daming mga pensioner. Ang ingay. Oo, totoo yan. Dami. Mag-ano kayo na ingay doon. Mga sintonado pa yung mga ano. Munta ko dito eh. Silip ako, wala naman eh. Alas 8. Eh, magkaano muna tayo sana ang gabi. Oo nga, as ako, may ano doon. May sintonado pa yung mga makanta. Kaya pala, Ano ba ito? Ang daming mga... ibig sabihin hindi kayo nakapag-ano. Kaya ngayon madalang kasi tahimik. Kasi pag gabi talaga maraming agaw eh. Lalo pag may mga okasyon. Hindi ka makapag-concentrate. Dapat Merkulis binag-ano ka doon. Sisira mo ng ano doon sa Merkulis. Ang galing doon.
Saka Lunes din to, ano ka rin sa barangay, report ka rin. Ganda kasi pag nakaano tayo sa mga gawain. Isang oras lang naman mga gawain natin. Hindi man tayo lumalampas ng isang oras. Sino mag-share? Yeah, gusto mo. Ako na. Ikaw na. Okay, at magandang umaga sa ating lahat, sa mga manonood ng ating pong video. Ito hindi po siya live, pero in-upload po natin ito sa YouTube at mapapanood din tayo sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, no? At maging sa ibang bansa ay napapanood din tayo kapag pinanood ang ating YouTube channel. Napapanood tayo nila. So sa umagang ito, magandang umaga sa ating lahat, sa mga nanonood ng video ito. Kayo po ay welcome sa ating Dunwas sa umagang po nito, na tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa kanya pong mga salita na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Siguro bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin para tayo gabayan ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaral ng kanya pong mga salita. Okay, Panginoon, maraming salamat sa oras po ito. God, kami po ay narito upang patuloy po na mag-aral ng iyong mga salita at makinig, Panginoon, sa umagang ito. Lord, narito po kami upang ikay aming purihin at sambahin at dakilain, Panginoon. At pagpalain niyo po ang iyong mga salita na mapapakinggan, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa mga makikinig at manunood ng video nito, O Diyos. Ikaw doon din po na magpala po sa kanila, sama sila naroon sa iba't ibang dako, Panginoon, ng sulok ng daigdig nito, Lord God. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon, ikaw gan ang patuloy po na magpala po sa kanila, Panginoon, na ang mga makapanood ng video nito, God, ay mapagpala din, Panginoon. At lahat na narito ay pagpalain rin po kami na live na amin po pagbubulay-bulayan ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya salamat sa lahat na narito at sa mga nakikinig. Ikaw ang patuloy po na magpala sa kasasami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, sa gabing umagang ito ay pag-aaralan po natin yung gaano po kahalaga ang pag-aaral patungkol po sa Old Testament, na sa Lumang Tipan, kung ating pag-aaralan, gaano ba ito kahalaga, ano ba ang ating matututunan kapag tayo ay nagbabasa sa tinatawag na Old Testament, no, sa Lumang Tipan. Yung Lumang Tipan, ito po yung nagtuturo sa atin ng kasaysayan sa mga hindi pa natin nararanasan yung nararanasan sa Old Testament, no? So, ano po yung nagiging buhay nila at ano yung nagiging buhay natin ngayon kaysa buhay po nila, no? Sabagat napakalaga po na pag-aralan ang Biblia. Kung kayo ay mag-aaral po ng Biblia, ay masarap din po mag-aral sa Old Testament at masarap din basahin ang Old Testament, no? So kung kapag tayo po ay nagbabasa ng Old Testament, ay ano kaya ang ating matututunan, no? Ano kaya ang ating malalaman kapag tayo ay magbabasa sa banal na kasulatan? Kaya mapalad yung mga taong may mga Biblia, may mga Bible na mayroon siyang Old Testament at saka New Testament. Napaka-importante po yun. Para kapag wala kang ginagawa, ay pwede mong basahin ang Biblia. At sana kung bago kayo magbasa ng Biblia, ay kailangan nyo rin mag-pray para i-guide kayo ng banal na Espiritu para maunawaan nyo po ang banal na kasulatan. Okay. So,
dito po, kung ating pag-aaralan ng una ang Biblia, ay meron po tayong matututunan kung bakit dapat natin pag-aaralan ang lumang tipan. Ano ang ating matututunan sa lumang tipan kapag tayo po ay nagbabasa nito? Una, ang matututunan po natin sa lumang tipan ay makikilala natin na ang Diyos ang siyang naglikha nitong langit at ng lupa. No? Makikilala natin, malalaman natin na walang ibang naglikha ng lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito, kundi ang Diyos. No, kung mabasahin natin ang Genesis, kung kayo ay magbabasa ng Biblia sa Genesis chapter 1 verse 1, pababa, ay makikita natin doon kung paano nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. No? So, doon ay makikita mo na nilikha ng Diyos ang mundong ito sa loob ng 6 na araw. No? Sa loob ng 6 na araw ay nilikha ng Panginoon ang araw, buwan at mga bituin, lahat na nakikita mo, mga lupa, mga hayop, lahat ng mga ibon, no, na nakikita mo dito sa mundong ito, ay ang mga yan ay nilikha ng Diyos kapag binabasa mo ang banal na kasulatan. No? Kaya mapalad ang isang taong nagbabasa ng Biblia sapagkat nalalaman niya na mayroong Diyos na naglikha nitong langit at ang lupa at nilikha ito ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw. Pero ang 6 na araw yan ay hindi po yun sa bilang natin na magbibilang tayo ng mula Lunes hanggang Sabado at Linggo. Sapagkat yung isang araw sa Panginoon, kung ating pong pag-aaralan, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon. Ibig sabihin, bawat isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Ibig sabihin, matagal na paglilikha ng Diyos sa mundo. No, kapag sa bilang natin, kaya nga ang edad ng tao sa panahon ni Adan ay umaabot sila ng 930 years o 965 years. No, sapagkat ang bilang ng Diyos sa isang araw ay 1,000 years. No, ibig sabihin, ang paglikha ng Diyos sa mundo ay umaabot ito ng 6,000 years. No? Kung bibilangin mo ang 6 na araw na sinasabi po ng Biblia. No? Sa pagsasabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 8 ay makikita natin doon, magbasa, na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 years, no? At doon ay kung paano binilang ng Diyos na nilikha na ang mundo sa loob ng 6 na araw. No, 2 Peter chapter 3 verse 8 na ang isang araw sa Panginoon ay Ngunit, yan. huwag ninyong kalilimutan ito. Mga minamahal sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Yan. So doon ay makikita natin na yung 6 na araw na binabanggit ng Diyos sa mundo na sa kanyang paglikha ay ang bawat isang araw sa kanya ay 1,000 taon. Ibig sabihin, magbibilang tayo ng 1,000 taon dito sa mundo, yung araw na ating na nakikita na nagpapalit ng gabi umaga ay sa Panginoon ay kailangan magbilang muna tayo ng 1,000 taon para maging isang araw sa Panginoon. Kaya kung kikwintahin mo, kung isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon, ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang mundong ito sa loob ng 6,000 years. No? So, 6,000 years. Kasi ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Ibig sabihin, hindi ganun kadali ang paglikha ng Panginoon sa mundo ito. Baga sa ay marami siyang ginawa, marami siyang ginugol ng panahon para mabuo ang buong sanglibutan. No? Yung kanyang paglikha
sa mundo at sa atin at sa lahat ng nakikita natin sa mundong ito. No, at iyan ay pinatunayan po yan ng Exodus chapter chapter 20 verse 11 na sabi niya ay 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Yan. Kaya nakikita natin dito ay sinabi mismo ng Diyos na linikha niya ang mundo sa loob ng 6 na araw. No? Hindi yung sa bilang natin kasi kung sa bilang natin ang isang araw ay para bang ganun kadali ang paglikha ng mundo. Pero iba yung bilang ng Diyos. No? Sapagkat ang bilang ng Diyos, ang 6 na araw sa Kanya ay 1,000 taon. Ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon. Kaya kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, ay makikita natin na ang Diyos ay manglilikha. Kaya nga, ang Diyos ay nagsabi sa atin kung paano tayo gagawa para dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ay tinuruan din tayo ng Panginoon kung paano tayo gumawa ayon sa kanyang paggawa. No? Tinuruan tayo ng Diyos kung paano tayo gumawa ayon sa kanyang paggawa. Kumbaga kung paano siya gumalaw, kumilos sa loob ng 6 na araw, ay ganun din ang pagkilos po natin ayon sa sinasabi ng Biblia. No? Sa Exodus chapter 20 verse 8-11 ay sinasabi ng Biblia kung paano rin tayo gumalaw, kung paano rin tayo gumawa, hindi upang maglikha sa mundong ito, kundi upang kung paano natin gawin ang mga ginawa ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia sa Exodus chapter 20 verse 8-11, sabi niya, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tatapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ang araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kaya't kayo, ang inyong mga anak, ang mga alipin, lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang inyong mga dayuhan na nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga ito, ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya ito'y aking ipinagpala at inilaan para sa akin. So doon ay sinasabi ng Biblia na kung paano niya nilikha ang mundo. At ganun din naman ay binigyan din tayo ng Diyos ng 6 na araw para gumawa, no? Para gumawa sa gusto nating gawin para doon sa para sa ating sarili. At ang ikapitong araw dapat ay hindi na yung para sa atin. Dapat ay ilaan na natin yung para sa Diyos kasi yun ang gusto ng Panginoon na meron tayong panahon sa Kanya. Meron tayong time at oras na nakalaan para sa Kanya. Kaya kung meron man tayong gagawin para sa ating sarili, dapat nasa loob ng 6 na araw. Kung nagbibilang man tayo, ang isang araw sa atin ay magmula sa Lunes. Ang bilang natin sa araw natin, ang unang araw natin ay Lunes. Ibig sabihin, magtatapos ang 6 na araw natin ay Sabado. Ang 6 na araw. No? At ang 7 araw ay Linggo. Ibig sabihin, doon ka magpapahinga sa iyong paghahanap buhay, sa iyong pagninegosyo, sa iyong pagtatrabaho. Pagdating ng araw ng Linggo, dapat wala ka ng ibang gagawin. No? Wala ka ng ibang iniisip para sa ikabubuhay mo, para doon sa mga trabaho mo, sa mga negosyo mo, dahil ginawa mo na yon sa loob ng 6 na araw.
Kaya ang ikapitong araw, sabi ng Diyos, ay ilaan mo ito para sa Kanya. Para sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, na dapat may panahon tayo sa Diyos. Hindi tayo nakapokus sa lahat ng araw, na para bang 7 araw ay sayo na lang at wala ka ng panahon sa Diyos. O at wala ka na rin panahon sa iyong sarili para mapaglingkuran natin ang Diyos. Pangalawa, ang ating matutunan sa lumang tipan kapag ito ay ating pinag-aaralan, malalaman natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis mula sa alabok. No? Mula sa alabok, kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa lumang tipan. No? Kaya kapag may mga lumang tipan kayo dyan, may mga Old Testament kayo dyan sa bahay nyo, sa Biblia nyo, kung may time kayo at panahon ay pag-aralan nyo ang lumang tipan. No, pangalawa, yan na nga, makikita natin dito kapag tayo ay nag-aaral, na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. No? Ang sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28, ang sabi niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon ay likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang babae ay ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa papawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So doon ay nakikita natin na kapag binabasa natin ang Biblia, ang natututunan natin na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Na kung paano namamahala ang Diyos sa buong mundo, buong sanglibutan, buong kalangitan, ay ganun din naman binigyan tayo ng kapangyarihan na mamahala dito sa mundo. Dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng kahalintulad sa Kanya. Dahil nilikha tayo ayon sa Kanyang larawan. Sa lahat ng nilikha, tayo lang ang nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. Kaya, binigyan tayo ng Diyos ng authority na mamahala sa mundong ito. Lahat ng Kanyang nilikha, tayo ang binigyan para pamahalaan ang mga bagay nito sapagkat mayroon tayong karunungan na higit na karunungan. Mayroon tayong kalaman na higit na kaalaman ng lahat ng nilikha dito sa mundo. Dahil iba ang ating karunungan. Ang karunungan natin ay nagmumula sa Diyos. Na para mapamahalaan natin ang buong mundo. No? Ang buong mundo. Lahat ng nakikita mo rito, mga hayop, mga ibon, sila ay inilagay ng Diyos sa kapangyarihan natin. Dahil tayo ay mayroong kapangyarihan. Ang sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoon, Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya ito sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. At doon ay nakita natin na pagkatapos tayo ilikhain, kumbaga sa special tayo, ginawa tayo ng Diyos, kamay niya mismo ang luminok sa atin para maging kawangis niya tayo, maging katulad niya tayo, at nung tayo ay naging katulad niya na at wala pa tayong buhay, para magkaroon tayong buhay, hiningahan tayo ng Diyos sa ilong. Kaya nagkaroon tayo ng buhay. Kaya tayo ay kumikilos, gumagalaw, sapagkat ang ating buhay ay nagmula sa Diyos. Pero sa pasimula, wala pa tayong buhay. Ibig sabihin, katulad tayo ng mga bagay na hindi gumagalaw. Ngunit, dahil nga binigyan tayo ng buhay ng Diyos, kaya tayo ay
nagkaroon ng tinatawag na buhay. No, kaya tayo naging kaluluwang may buhay. Tayo ngayon ay kumikilos at gumagalaw na katulad ng Diyos. No, katulad ng Diyos na ang kaalaman natin at karunungan natin ay kahalintulad ng Panginoon. Na kaya din nating lumikha ng mga bagay na katulad ng paglikha ng Panginoon. No? Pero mas higit ang Diyos kaysa sa atin sapagkat tayo ay nilikha lamang ng Panginoon. Kaya nakikita natin, nakagagawa tayo ng cellphone, nakagagawa tayo ng eroplano, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi nagagawa ng mga nilikha ng Diyos. Tayo lang ang nakakalika sapagkat ang kaalaman at karunungan natin ay kahalintulad ng Diyos. Kahalintulad mula nung kainin nila ang bungang kahoy. Ang sabi roon, huwag niyong kainin ang bungang kahoy patungkol sa kaalaman, bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Kaya nung kinain nila ito, kaya sinabi ng Diyos, katulad na natin ang tao. No, ayon sa Genesis chapter 3, no? Sabi niya, katulad na natin ang tao. No? Ang sabi na makibasa daw, makikita natin sa Genesis. Na nung kinain nila ang mayroon Ano nga yan, pong Genesis? Genesis, sa Bible mo. Genesis chapter 3 verse 21 ay makikita natin doon na sinabi ng Diyos, katulad na natin ngayon ang tao. No? Verse ano? Genesis chapter 3 verse 21, pamaba. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. 22. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay kailanman. 23. Kaya pinalaya siya ng Panginoon Diyos sa halaman ng Eden upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Yan. Sa NIV version, sabi niya, katulad na natin ngayon ang tao. Alam niya na ang mabuti at masama. Kaya ang tao ay nakagawa ng lahat ng bagay. Dahil nga kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at ang langit at ang lupa, dahil sa kanyang kalaman at karunungan, ganun din ang tao. Nakakalikha na rin ng mga bagay na katulad ng paglikha ng Panginoon. Dahil merong karunungan at kalaman ang tao ayon sa karunungan at kalaman din ng Diyos. Kaya sabi niya, katulad na natin ngayon ang tao. No? Kumbaga ang tao at ang Diyos is halos the same. Para magkapareho na. Bakit? Kasi yung kalaman ng Diyos at karunungan ng tao ay halos magkaparehas. Yun ang sinabi ng Diyos. Halos magkaparehas. Lalo na sabi ng Panginoon ay magagawa natin ang lahat ng bagay kapag iisa lang ang ating wika ayon sa Genesis chapter 11 verse 1. Lahat ng bagay na kapag iisa ang wika, magagawa nila ang gusto nilang gawin. Na makibasa roon. Na kapag iisa ang ating wika, isa ang ating salita, nalalaman natin, kaya natin gawin ang lahat ng bagay. Yan. Genesis chapter 11 verse 1, pababa hanggang 7, na makikita natin doon na iisa ang sa simula ang wika natin ay iisa. Kaya nagagawa natin ang lahat ng bagay. Makibasa. Ang buong lupa ay isa Yan. ang wika at isa ang salita. Nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silangan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar
na sila'y nananahan noon. At sagupang nagusap-usapan, hali kayo tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuin mabuti, at inari nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamasa. Chapter 4. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taloktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtiglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. 5. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ng bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito sila'y isang bayan at silang lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin, at ngayon ngay walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Tuloy. Halik kayo, tayo bumaba. Kasi halik kayo, parang halik kayo, tayo'y plural to eh. Singular, no? May kasama siya, no? Halik kayo, tayo'y bumaba, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Tuloy. Ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Ayun. So, doon nakikita natin sa NIV version, sabi niya, sa pasimula, iisang wika ng tao. No? Sa pasimula. Dami-dami eh, kaya hindi kaintindihan. No? Kaya, doon ay nakita natin, sabi niya ng Diyos, nakita nila dahil iisang wika ng tao, sabi niya, magagawa nila ang gusto nilang gawin. Magagawa nila dahil iisang kanilang wika. Kaya mapalad ang isang bansa na mayroon isang wika dahil magagawa nila yung gusto nilang gawin. At sila ay mapagpapagpapala. Doon nakita ng Diyos, dahil sabi ng Diyos, dahil isang kanilang wika, nagkakaintindihan sila. Lahat ng gusto nilang gawin, magagawa nila. Kaya, sabi niya, mas mabuti puntahan natin sila upang ating guluhin ang kanilang wika. Guluhin natin sila. Kaya ginawa ng Diyos, ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao. Kaya nung magulo ng Diyos, nagkaiba-iba na sila ng wika, hindi na sila magkaintindihan, hindi na sila magkaunawaan. Kanya-kanya na. Hindi na nila magawa ang kanilang gustong gawin. Kanya-kanya na. Nagkanya-kanya na sila. Bakit? Kasi, kung pag-aaralan natin ang Biblia, ang tao, kapag ibang wika mo, ibang wika ko, mayroon tayong gagawin isang bagay, hindi natin magagawa. Dahil, halimbawa, kung ako'y Bisaya, ito'y Tagalog, no? Ang Bisaya, sa amin, yung pagtutulak, no? Sa Bisaya ang pagtutulak. Dito naman sa Maynila, diinan, no? Itulak, idiin. No? Kaya kapag nagsama kayo ng Bisaya at saka Tagalog, sinabi ko sa Tagalog, tagadiin man kabay, tagadiin. Na, sabi naman tayong Tagalog, di man ko tagadiin, tagatulak lang. No? So, ibig sabihin, hindi na sila magkaintindihan. Kaya doon, nangalat, kaya nagkaroon ng iba't ibang bansa. Doon nagkaroon ng iba't ibang bansa. Nagkaroon ng iba't ibang bansa ayon sa kanilang wika.
na nagkaroon ng nag-iba't ibang bansa, halimbawa, lugar ng waray. So lahat ng mga waray, may isang lugar para sa kanila. Salitang waray lang. Hindi pwede sumali ang Tagalog doon, ang Bisaya doon, dahil hindi sila magkaintindihan. Kasi iba yung wika ng waray, iba rin yung wika ng Bisaya. Loko-loko, pares lang yan. Mga Bisaya rin yan. Ano ka ba? Hindi. Kasi iba yung Bisaya. Bisaya. Mga Ano ba? Bisaya yan. Cebuano. Hindi ba kayo Bisaya pa rin Cebuano? yan. Ibig sabihin, magkaiba sila. Ilocano yan. Hindi yung katibigan Kapampangan. Yan, mga Kapampangan. Yung So doon Bisaya yan kapwa na ng nakita katibigan. natin dito, kung magpag-aaralan mo ang Biblia, marami kang matututunan. No? Marami kang matututunan na kaya nagkaroon ng iba't ibang bansa dahil doon nagsimula nung ginulo ng Diyos ang wika ng tao. Kaya doon nagkaroon ng nagkawatak-watak ang tao ngayon. Nagkawatak-watak sila ayon sa kanilang may sariling wika. No, kapag halimbawa, Koreano ang salita mo, so doon ka sa Koreano. Kung ang salita mo ay Bisaya, doon ka sa Bisaya. Kung ang salita mo ay Tagalog, doon ka sa Tagalog. Na ibig sabihin, dinivide ng Diyos ang tao ayon sa kanilang wika. Kaya may mga tinatawag na mga tribo, mga iba't ibang lugar dahil nga doon. Yan yung matutunan natin. No? Pangatlo, kung kapag ating binabasa ang Biblia, ano matutunan natin? Ito ay malalaman natin na ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng hayop sa balat ng lupa. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng hayop. No? Kung babasahin natin doon sa Genesis, sa Genesis, mababasa natin na ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng hayop dito sa mundo. Mainit ka? Sa Genesis chapter 2 verse 19 to 25 ay makikita natin na sinasabi ng Biblia, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, yun ang nagiging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa himpapawid, at sa hayop sa parang. Ngunit walang isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niya. So doon ay nakikita natin na kapag binabasa mo ang Biblia, nalalaman mo na lahat ng mga hayop ang nagbigay ng pangalan ay ang tao. Kung ano yung pangalan na maibibigay natin sa kanya, yun ang magiging pangalan niya. Yun ang magiging pangalan niya. Kaya kung ano yung naging pangalan ng hayop na yun, hanggang ngayon, yun ang magiging pangalan niya. Hanggang siya magkaanak, hanggang sa magano, ganun pa rin ang maging pangalan niya. Sapagkat, iyon ang ibinigay sa kanya ng tao na magiging pangalan niya. Kaya, sana ay meron tayong natutunan na pag-aralan natin, kung pag-aralan natin ang Old Testament, yung lumang tipan. Marami pa tayong matutunan, pero hindi natin kayang tapusin sa ganitong pagkakataon. Marami pa. Kaya sana sa mga manunood sa video nito ay mapagpala po tayo ng Panginoon sa umagang ito, sa ating pong
Dunwas. Ang ating pong pinag-aralan ay patungkol po sa ano ang matututunan natin sa lumang tipan kapag tayo ay nagbabasa. Marami po. Marami. Kaya sana pa God bless you po sa inyo ating po lahat. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat sa Kanyang anak. Biyaya ay sapat. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat sa Kanyang anak. Biyaya sapat. At ngayon, ang maingay lalagas, ang dukha ay itataas. Sa Diyos na mapagligtas, siya'y tapat. Salamat. Closing na rin, Pastor. Hallelujah, Lord God Jesus. Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Tunay nga na ikaw ay nakila, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo na aming narinig. Salamat sa presensya mo, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na hindi lamang, Panginoon, na tinapay kami nabubuhay, Panginoon, kundi sa iyong mga salita, Panginoon, na namutawi sa bibig, Panginoon, ng iyong Panginoon, ng iyong anak na si Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, na patuloy kami umasa, patuloy kami manangan sa presensya mo. Even, Panginoon, ang iyong mga salita ay lagi namin pakauhawin, lagi namin pakanasain, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay pag-aay namin araw-araw, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa umagang ito, patuloy ka namin tinataas at maparangalan ka sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa umagang ito. Kaya pinay binabalik, Panginoon, mataas na papuri. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, God. Give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. God bless. Amen.